Always treat yourself and make yourself feel special. Another big blessing din for Alden ang pagkakapili sa kanyang first directorial film na Out of Order sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam. Umiyak ako niyan in secret when we got the news. They were very glad to know na ito yung very first directorial job ko. So it's a newbie director and they're a fan of that. Gustong-gusto nila yung new blood. And hopefully sana kahit papaano manalo tayo ng award. This weekend, biyahing Amerika si Alden bilang paghahanda sa gagawing Hollywood film. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, bakit hindi kasama si Ma'am Catherine sa Amerika? Kasi ito mga kasambreros, sa sort of background or history, nung last year interviews nila, na series interviews yun, meron ako mga records dito, sa California, sa Hollywood mga kasambreros, ay plano nila kasi ino-offeran sila nung interviewer na may mga lugar dito na pwede niyong puntahan, ganyan. So nagulat ako na talagang talagang plano ni Sir Alden na pumunta na parang nakabook na yung schedule ni Sir Alden 1 year ahead. So alam niyang babalik talaga siya sa Amerika by hook or by crook or kahit mag-isa lang siya mga kasambreros kasama sina Sir Laysam of course and sila Mama Ten and iba niyang team. Pero nga hindi makakasama si Ma'am Catherine unfortunately kasi alam natin sobrang busy niya and ayaw ni Sir Alden talaga ng mga issue na sumama si ganyan. So alam na natin yung reason, private but not secret ang Kathleen mga kasambreros. So pero nonetheless ay alam natin meron mga kasambreros. So narinig natin sa 24 oras na kasi itong sa Amerika gagawa siya ng film doon mga kasambreros kasi tapos yung kay Gabby Garcia yung parang Death March ba yun mga kasambreros tapos hindi naman ito kasi sabi niya dito based sa interview niya kagabi mga kasambreros ay sobrang thankful siya sa mga blessings tapos ibang-iba yung situation niya ngayon kumpara dati sa naging yung depression nga niya mga kasambreros and after recovering ay sinabi niya na hindi naman masabi mo na sa buhay natin araw-araw na sabi na totally naka-recover ka na parang ganun kasi may mga may mga demons or ang gusto niya sabihin dito is yung may mga negative ba na nangyayari sa atin so you only learn to live above your demons or kasi Satanas talaga nandyan sa paligid natin. So you only need to parang live above those evil demons mga kasambreros na kampo ni Satanas. And yun priority niya yung well-being niya, treat yourself and make yourself special. Kaya siya nag-bike and healthy fitness mga kasambreros. Tapos ito na paiyak siya dito kasi dun sa Danang Asian Film Festival nga ayan nung napili yung kanyang pelikula na Out of Order ay napaiyak siya in secret mga customers kasi nga first directorial job niya, first time niya maging director sa isang pelikula tapos napili agad sa isang malaking festival na mga pelikula mga customers. So parang para sa kanya big break na rin yun mga customers kasi ang gusto daw ng parang Danang Asian Film Festival ay yung mga new blood mga bago na mga gawa mga kasos bagong director bago mga bago ka sa iyong industriya mga customers na ginawa or sa job na ginawa mo. So yun talagang napaiyak siya in secret mga customers and hoping and praying na manalo daw siya. And we also pray mga customers bilang mga Kathinatics na ma-awardan si Sir Alden mga kasambreros. And yun na-mention na babalik sa Amerika ngayong week mga kasambreros para sa gagawing pelikula. And marami may stars on the floor pa siya na maging host. Tapos yung kakasayan nga lang niya na snack and yung crackers na Ribisco signing mga kasambreros. Marami siyang ganap mga kasambreros. So and then susunod na pa rin next item. Sige, sa next item natin mga kasambreros ito yung mga biking mo ito si Ma'am Catherine dun sa kanyang Magnolia siya yung parang face mga kaswas na Magnolia. Pero alam ko medyo matagal ito Magnolia Hot Shots. So parang siya yung pambansang manok. Siya yung parang tawag dito princess mga kasambreros sa classroom. Merong muse muse pala mga kasambreros ng sobrang ganda nakakulay blue. So niyang yung paboritong kulay ni Sir Alden mga kasambreros na
kulay blue mga kasombreros dito sa kanya. Sobrang ganda. Pero alam ko ano to, medyo matagal na ito mga kasombreros, but correct me if I'm wrong, hindi ito recent. Pero kakapost lang kasi ng isang Kathleen admin, kung kaya sinishare ko po sa inyo mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ang ginawa ng isang admin din dito, isang Kathleen fan pala. Ginawa niyang animated, no, yung naka-jacket si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Dun sa Hello Love Goodbye nila na tandem pa dati mga sombreros. So ang kulit, no, parang ang layo niya pero ang ganda ng ginawa niya, animated. Para siyang anime mga sombreros, anime characters ang inyong box office king and box office queen. And then ito, kahapon nag-share si Pops Alden ng kanyang mga biking moment pictures. PAS yung naka-black naman si Sir Alden kahapon, and then naka-white yung shoes niya. And then ito, sobrang kulit ito kasi yung graduate na si Ma'am Catherine mga kaswes, nakatoga siya. So sobrang kulit lang, no, at sobrang cute niya. Box office king, box office queen mga kasombreros. And then ito, next item natin. So may mga umaasa rin pala, no, na parang yung tambalang Catherine or Cat James mga kasombreros. Parang umaasa rin sila na magtatambal ulit sina Ma'am Catherine at saka si James Reid. Pero si James Reid kasi meron na siyang girlfriend din, yung kapatid ni Mama Isa Pressman mga kasombreros. So maaaring magtambal sila sa projects, pero in real life ay wag na po natin gambalain si Sir James Reid kasi meron na po siyang girlfriend, so baka magdahilan na ng away nila. And then ito, pinagtabi pinagtabi ng isang admin yung padila ni attorney at saka ni client mga kasombreros. Ang dami talagang hindi mamamatay-matay ang Cathleenatics na fandoms mga kasombreros. Sasabi ko sa inyo, marami talaga ang naniniwala sa tambalang ito at sa real life nila na status mga kasombreros. So hindi alam ko, na-vlog ko na ito yung kay Ma'am Catherine at saka itong syempre kay Sir Alden, pero natuwa lang ako dun sa pinagdikit talaga nila, no, attorney versus client. Parang yung dalawa ito talaga pag nagsama, na-miss natin yung kakulitan nila, pero magsama rin yan sila soon. So natutuwa talaga ako, natutuwa ako na nakukulitan kapag tinatawag ni attorney si Alden na Tisoy. Tisoy. Yung kay Maki, yung basta ang dami niyang time na let's do this, Tisoy. So parang sabi niya is yun daw yung tawag ng karamihan para mostly sa paligid sa mga tao sa paligid ni Sir Alden. Pero hindi, RJ ang tawag sa kanya. So si Ma'am Catherine man talaga yung gustong tawagin yung endearment na yan mga kasombreros kaya Tisoy. So sabi niya Tisoy. So RJ, di ba? RJ Richards Jr. So, ganun siya mga kasombreros. Alright, so na-actually sa ating Kathleen items sa vlog na ito ha. Pero abang-abang kayo kasi meron pa tayo mga pasabog dito. So, sana pa natin ang Word of God. And today is June 14, 2025, Saturday. Sana pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay ganda po nito. Ang title natin, Dalisay. Titus 1:15, to pure things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. So itong Dalisay mga kasombreros, hindi po ito si Cardo Dalisay na si Coco Martin mga kasombreros sa kanyang palabas. Ito po ay purity. So sabi dito, sa lahat ng mga mapapadalisay ang pag-iisip, dalisay ang pagkatao, parang hindi mo siya hinaluan ng mancha, ng dumi mga kasombreros. Paningin mo sa mga bagay ay mabuti or pure or dalisay mga kasombreros. Ngunit kapag ikaw naman ay dirty minded ka parati, at saka yung pagkatao mo na yun, so lahat sa iyo ay parang defiled na rin mga kasombreros. So pero ito be mindful na hindi lahat ng hindi mo dapat kaisipan ng masama ay parang masama. So kasi may mga literal na kasi na kabastusan yung ginagawa. So hindi talaga siya pure, no, defiled talaga siya or madumi or kasalanan mga kasombreros or malaswa. So may mga ganun naman mga kasombreros, So purity is important to God because God is pure. Purity is freedom from anything that contaminates, debases, or pollutes mga kasombreros. So
ang purity, ang pagiging dalisay mga kasumers, ito yung wala kang malaya ka sa mga contamination. Let's say na haluan ka ng na-impluensyahan ka ng masama, na-impluensyahan ka ng bad influence mga kasumers sa paligid mo, for example, or ikaw mismo ay gumagawa ng masama, no? Ito po iyon mga kasumberos. So ang pure or dalisay na pamumuhay sa mga mapamananampalataya mga kasumberos ay kumaga pa yung kasalanan ay hindi na nila option. Kumaga hindi yun part ng kanilang choices o ng option list mga kasumberos. Kasi gagawin ko ba to? Gagawin ko ba? So pag alam mong mali, alam mong masama, alam mong hindi maganda at hindi kakalugod ng Panginoon mga kasumberos, so hindi mo siya isasama sa iyong listahan mga kasumberos. Instead, God's purity has cleansed us from our sins and we strive to live for Him. So dahil nilinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, tayo po ay dapat gumagawa ng paraan at nabubuhay tayo para siya po ay we live for Him mga kasambreros. Yung will niya ang dapat sinusunod natin. And the believer becomes pure in Christ, and to the pure all things are pure. This purity is not that which appears to be pure on the outside, but that which is truly pure from the inside out. So yung pagiging dalisay na ito mga kasumberos ay hindi siya panlabas lang, no? Parang yung isang tasa o ng isang baso mga kasumberos. So kapag ikaw ay naghuhugas, hindi lang yung labas yung hugasan mo, di ba? So kailangan yung nasa loob ng baso ng tasa, for example, or ng kanamang mga gamit dyan, ay dapat nasa loob mga kasumberos yung hugasan mo rin. Kasi mas importante yung nasa loob, kasi pag nilagyan mo ng liquid, for example, tapos may mga madumi dyan, ay mahalo or kumbaga pa maiinom mo mga kasumberos, di ba? So yun po siya. So yun sasabi ng Panginoon dito na hindi lang yung appearance mo lang yung kapugian at kagandahan mo lang ang inaalala mo sa panlabas, pero dapat ang kapugian at kagandahan sa loob din ang ating mas inaalala. Yung conscience, yung puso, yung mind natin mga kasumberos ay dapat po dalisay. So nung sinabi ni Apostle Paul ito, no, kay Titus mga kasumberos, sabi niya sa lahat ng tao na pure ang pag-iisip, ang pagturing nila sa mga bagay ay pure din. So pero ito ay hindi po siya nangangahulugan na kumapa yung sinful na mga bagay, gaya ng mention ko kanina, sinful activities, yung kasalanan, ay nagiging tama na para sa mga right-minded person or sa mga pure-minded person. So yun yung sabi ko kanina, may mga bagay talaga na masama, ay masama talaga siya mga kasumberos, kahit na titingnan mo siya na ikaw ay pure o dalisay ang iyong puso't isipan mga kasumberos. So may mga bagay talaga na pag itinuring ng Diyos na kasalanan, na madumi, na masama. So let's also consider these things as God considers mga kasumberos. He is not interested in external purity gained by following man-made rules, but an inward purity that comes from knowing and loving God. So paano ba tayo magiging pure mga kasumberos? Kundi magkaroon tayo ng proper knowledge and enough knowledge mga kasumberos at pag-ibig sa Panginoon natin. And such a person can, in good conscience, partake of things that others whose hearts have not been purified by faith would condemn. So yung mga taong ganun ay may mga buting konsensya, we can partake, no? Pwede natin nasabing part sila ng kingdom ng Panginoon. In contrast to all things being pure to those whose hearts are pure, so in contrary or opposite mga kasumberos sa mga taong pure or dalisay ang kanilang puso't isipan, ay si Apostle Paul ay nagbabala, no, sa mga taong defiled, yung mga corrupted, yung mga makasalanan, yung mga gumagawa ng kasalanan at nagpupush ng kasalanan and do not believe, no, hindi sila para sa kanila hindi pure ang mga bagay, no, kahit na pure na dalisay, na malinis at saka pleasing sa harapan ng Panginoon, para sa kanila ginagawa pa rin nilang masama. Ano yan mga kasumberos, parang yung cellphone is mabuti, di ba? Pero pag ginamit mo siya sa masama, so nagiging masama siya. Kapag isang relationship, no, kapag driven by sexual immorality lang siya, or for pleasure lamang mga kasumberos, and hindi nila nirespeto ang yung relationship, no, ng mag-jowa or mag-asawa, so dun po siya nagkakamali din or nagiging defiled or nagiging corrupted. So anything, no, parang yung mga gamit mo, yung kamay mo, yung utak mo, yung ating isipan, yung ating puso, yung ating pagkatao, kapag ginagamit natin ito sa masama, nagiging defiled na siya mga kasumberos. So unbelievers, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, have corrupted consciences that cannot truly discern or value what is pure. So
yung mga hindi talaga naniniwala sa Panginoon. So ito na yun, no? Parang hindi nila na-discern, hindi nila nalaman, wala silang wisdom, wala silang kaalaman mga kasembreros ng patungkol sa kung ano ang gusto ng Panginoon, ano ang hindi. Because yun nga, no? Parang tinakpan ng kasalanan at impurities ang kanilang pagkatao, ang puso't isipan mga kasembreros. And in Ephesians also, no, sa chapter 5 verse 8, Paul taught us the same the same truth mga kasembreros, that our minds were darkened in our understanding because we were far from Him. So that's Ephesians 4:18 mga kasembreros. Therefore, yung konsensya natin dapat purified yan ng salita ng Diyos. So as indicated sa Psalm 12:6 at saka 119 verse 9 mga kasembreros. So doon po tayo nalinis because yung word ng Panginoon ay doon po siya, parang it will take us away from sin mga kasembreros, or it will keep us away from sin. The Christian's entire way of life ought to be characterized by staying pure, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So that's Ephesians 1:4 mga kasembreros. So parang ganito lang din yung mga kasembreros yung iba sasabi na, wag mo kainin yan, wag mo kainin kasi ano yan, masama yan kasi ito, ano yan. So but to the pure all things are pure, and the believer whose conscience is purified by faith may eat it, knowing that food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, and no better if we do. So parang yung pagkain, no? Pero may mga bagay kasi na kapag nakonsensya ka, like yung dinuguan speaking of biblical po ito, hindi po ito religion mga kasos. Nasa Bible na there is, ang buhay ay nasa dugo, di ba? So kapag ang tao ay wala ng dugo, so wala na siyang buhay kasi wala na mag-carry ng oxygen, wala na mag-carry ng nutrients mga kasembreros throughout our body. So tapos medically speaking, for example, yung doktor mo nagsabi na bawal sa iyo to, o hypertensive ka, o meron kang high blood, o meron kang diabetes, so dapat huwag mong kainin to, huwag mong kainin. So yun po siya, no? We will also consider that. But in faith, no, sa harapan ng Panginoon ay okay po ang lahat ng pagkain as long as nasa process, kasi yung iba talaga mga exotic foods na minsan pero po, no, sa lahat ng pure, sa lahat ng dalisay ang pag-iisip, ang mga bagay ay dalisay kapag ito ay dalisay rin sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. So we must consider, no, yung Psalms 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So pure heart, no, talagang i-desire natin ito mga kasembreros. Alam niyo po, napaka iba yung nagagawa ng pusong pusong pure or dalisay mga kasembreros. Imbis na magalit ka, maging masaya ka, imbis na maging bugnutin ka, maging pasensyoso ka. So parang gano'n din siya mga kasembreros, no? Napakahalaga po nito na i-possess natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, pure, dalisay na pangalan ng ating Panginoong Jesus. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.